Magandang gabi, Pilipinas! Welcome to Kaitan in Action with Boy Abunda. Ako po si Boy. Ate Pia. Ang inyong Kuya Alan na lubos na nagpapasalamat sa inyo. Today, we officially begin our third season. At nangyari po ito hindi dahil sa atin lamang. Marami tayong dapat pasalamatan. And can I take the opportunity to thank these two gentlemen kasi sa totoo lang, hinatak lang nila ako para may gender balance. Hindi talaga, itong dalawa talaga yung nagplano. Of course ako, as the older of the two of us, so I had the opportunity to work with Dad directly sa Compañero longer than Alan. And ang tagal ko rin gustong ituloy, pero between the two of you, you made it happen. I'm just like a guest here. I just follow. Pero ito lang, Kuya Boy. Third season natin. Pero alam ko, Kuya Boy, matagal ka na sa showbiz and ate, matagal ka na sa public service. But I really believe, at least sa inyong dalawa, season nyo ito. Oh, maraming salamat. And Alan, maraming salamat for believing. Bago itong palabas na ito, ang daming misconceptions tungkol kay Senador Alan Cayetano. But this platform totally changed our point of view, our perspective, our appreciation of who you are. And we are grateful that you believe in our capacity to be able to mount and put together itong ligasiya na ito for Tito Rene. Nais ko lamang magpasalamat kay Annette Gozon. Thank you, Annette. Thank you, Joey Abacan. Thank you, Nolji. Attorney Gozon, maraming salamat sa inyong paniniwala. Ito po totoong kwento. A few shows into our first season, Lilibeth Razonable, Senior Vice President for Entertainment of GMA7, called me. Sabi niya, napakaganda ng palabas ninyo. Yun yung walang kabayaran. Priceless. So, sa ating mga kababayan, para sa inyo tong third season, lalo naming pagagandahin, lalo kaming invested, and every single person involved in this show, no, is dedicating this to God and to you. So, God willing, mas marami tayong matututunan, mas marami tayong matutulungan. Pero nagpapasalamat tayo ng todo sa mga manonood. Deliberate kasi na mag-aantay ka ng show natin. You know, 11:30 people are working the next day. So napaka-espesyal nung desisyon na yun. Na huwag matulog. That's right. Instead of sleeping, people would say, hindi, aantayin ko dahil gusto kong mapanood ang show. So it's something that's very, very special to us. At maraming salamat. We compiled for you some of the best stories sa nakaraang season para to mark the beginning of the third season. Katulad na lamang po nitong kwento na aming ibabahagi ho sa inyo, pauwi ng bahay, dahil to a certain extent. Ito yung kwento ni Nanay Feliza. Ito yung isa sa mga case studies natin, nagreklamo with so much love. Ayaw nilang saktan yung nireklamo nila. Yun. Pag hindi mo alam yung kwento, you don't get it. You Like, wouldn't what? understand it. What? Kaya pinili ho namin, ang unang kwento ho natin ngayong gabi, ay ang kwento ni Nanay Feliza at ng kanyang mga kapitbahay sa San Mateo. Ano ang puso ng kwentong ito? Narito po, panoorin natin. Inireklamo ni Soledad at Margie si Nanay Feliza dahil ang anak nito ay wala sa katinuan at nagiging panganib daw sa komunidad. Ako po, Tito Boy, ang nareklamo po kay Alvin, kung minsan po kasi yung anak ko, naradya kanyang 3 years old, bigla pong umiyak, siguro nasakta kasi ang lakas ng pagkasipa. Tapos nung nakaraan naman po, yung bata rin doon, inadya kanya rin. Tapos yung mamang tricycle, sinapak ni Alvin. Ang ano ko lang sa kanya nananakit, tapos yung minsan nakakabulahaw siya, nagwawala, nagdadabog. Sino si Alvin? Yung anak po ni Manang Felisa. Nanay Feliza, maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin dito sa CIA with BA. Alam niyo po na yung iyong mga kapitbahay ay nagrereklamo po tungkol sa inyong anak na si Alvin. Opo. Kayo lang po ang nag-aalaga kay Alvin?
Opo. Iniiwan ko lang siya doon. May alam ho ba kayo, nanay, kung bakit nagkaganoon po ang inyong anak? Hindi ko lang po sigurado. Opo. Sabi nila, parang kinulam ba nung asawa kasi nagkahiwalay sila eh. May mga araw na hindi nakakakain kayo? Totoo ho ba yun? Hindi naman. Araw-araw kayo may pagkain? Opo. Kahit kunti na lang, pagsalo-saluhan namin yon. Pagka po binibigyan ko po ng paninda po araw-araw, nakakapagtinda po siya. Pero pag wala rin po akong paninda, wala rin po siyang paninda. So pag walang paninda, wala ring nakakain? Wala rin po nakakain. Maaring isang dahilan yan kung bakit nagkakaganoon si Alvin. Nanay Feliza, hindi ho kayo napapagod? Napapagod din po sir kasi matanda na ako. Naglakas na ako ng loob dahil wala namang tumutulong sa amin. Di, siyempre, yung anak ko na si Alvin na mayroong kapinsanan pa rin sa utak, ilalalayan ko na lang. Kahit na hindi ako kumain, basta makakain lang yung anak ko. Mahal ko ang anak ko. Para kay Alvin, ano po ang nais niyong mangyari? Ang nais kong mangyari doon, mapagaling si Alvin. Kahit mahiwalay po sa inyo? Opo, basta lang siya makabalik sa akin kung maayos na siya. Ngunit hindi complain, kundi concern ang nakuha ni Nanay Feliza sa kanilang paghaharap. Ibang klaseng complainant itong mga to eh. Dahil si Soledad at si Margie, tinawag nating nagreklamo, pero actually, nagmamalasakit. So kung pasasamahan po namin si Alvin sa doktor, papayagan niyo po at pwede niyong kausapin yung anak niyo or samahan. So baka gusto niyong sabayan na yung anak niyo na magpa-check up kasi nga, bilib ako sa iyo, 72, ganun kalayo ang nilalakad niyo, pag-alaga sa sarili, sa inyong anak. Pero syempre po, iba na rin yung nakakapagkonsulta sa doktor, hindi po ba? Nasa batas siya na ang bawat tao may karapatan sa katahimikan at sa dignidad sa kanilang komunidad. So, kayo bilang isang dakilang nanay, may karapatan kang makuha ang respeto ng mga kasama mo. Ang anak mo din, may karapatan din na gano'n na alagaan ng komunidad. At kayo rin, may karapatan din kayong respetuhin at magkaroon ng katahimikan. So lahat naman kayo, lang naman ang hinahanap nyo, di ba? At nandito po kami na kahit labas na ho sa legal, gusto namin makatulong. Pero ngayon, ipapagamot si Alvin at pati na rin ikaw magpa-check up ka, nanay. At doon tayo magsisimula. Tapos bibisitahin pa ang lugar para matingnan kung paano matutulungan ang magkakapitbahay para doon tayo lahat mag-umpisa. Hindi natapos ang aksyon ng CIA with BA sa pagdala kay Alvin sa National Center for Mental Health. Salamat po, Kuya Boy, Kuya Alan, Ate Pia, sa tulong ninyo sa amin kay Alvin. Tinawid ng CIA with BA ang ilog para marating ang kanilang sityo at kamustahing muli si Nanay Feliza. Lalo ngayong nakalabas na si Alvin sa NCMH at kinakailangan ang tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot para sa ikagagaling ng kanyang mental condition. At dahil mahirap ang lugar ni Nanay Feliza, hindi lang ang magkakapitbahay ang ating inabutan ng tulong. May sorpresa rin tayo para sa kanilang community. Mamaya na yan. Ano ang iyong reklamo? Yung gusto ko lang po, reklamo, yung mga anak ko po, pinagkakait po sa akin ng dati ko pong asawa. Nabandonan niya po kami. Buntis ako ng 5 buwan. Sinasaktan pa po niya kaming mag-iina. Sa harap ng babae niya. Pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli, pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Ginagawa ko lahat para mapasaya ka lang. Kailangan ko ng bago. Ang bahay
babae ay nagiging tahanan dahil sa pagmamahalan. Pero minsan, kahit magkakapamilya, ay nagbabangayan. Ganito ang ilan sa mga kasong inayos natin dito sa CIA with BA. Ano ang iyong reklamo? Yung gusto ko lang po, reklamo, yung mga anak ko po, pinagkakait po sa akin ng dati ko pong asawa. Kahit may kasunduan sa barangay, hindi pa rin pahayag si Luz. Nang babae po siya, Tito Boy. Inabandonan niya po kami. Buntis ako ng 5 buwan. Sinasaktan pa po niya kaming mag-iina. Sa harap ng babae niya. Naging mainit ang harapan ni Jerry at Luz. The legal issue kasi is whether or not may karapatan si Jerry na makita yung mga anak niya. Ang pinaka-importante sa batas ay yung welfare at yung best interest ng bata. Nung buntis po siya, hindi ko po sila pinabayaan. Hanggang po siya nanganak po siya, nandun po ako. Pero may problema na kayo na? Mayroon na po, pero... May ibang babae ka na noon, wala pa? Mayroon na po. 5 months po akong buntis doon. Oo, Dinala inamin niya niya. yung babae sa loob ng inupahan namin. Mismo sa harap ko, sinaktan na kami mag-ina. Nagdala ka ng babae, girlfriend mo sa bahay niyo? Dinala niya po, ma'am. Opo. Bakit mo ginawa yon? Anong purpose nun? Anong maidudulot ng kabutihan nun? Wala kang common sense? Tingin mo hindi masakit yung ginawa mo? Nagdala ka doon ng babae? At na-realize ni Jerry ang kanyang kamalian. Humingi ako sa'yo ng tawad. Gusto ko lang maayos yung mga anak ko eh. Ayaw ko lang mapariwara talaga yung mga anak ko. Alam mo din naman yan. Hindi ako nagkulang at nagsusustinda ako sa mga anak ko. Sobrang sakit din sa akin na pinagkakait na ko. sustento sa mga anak ko dahil ako rin ang nahihirapan. Hindi mo alam ang hirap ng isang ina. Jerry, posible ba yun? Pag dumadalaw ka sa mga bata, kaya ba na hindi kasama yung iyong girlfriend? Kaya po. Gumawa si Luz ng mga rules para muling mabisita ni Jerry ang mga bata. Ito ang unang hakbang para magkaroon muli ng relasyon si Jerry sa kanyang mga anak. Inutusan po niya akong mangutang doon sa nagpa-5-6. 10K po. Sabi po niya ganun sa akin. Mama, utangan mo ako kasi babayaran ko po. Sabi niya ng ganun. Anong gagamitan ng pera, nanay? Nung namatay po yung tatay nung kinakasama po niya dati. Tapos inutangan ko po siya doon sa kumari ko. 5-6 po yun. Yung 10,000 po, tumubo po yun ng 2,000. Kaya bali 12K. Tapos ang usapan po noon... Dapat gaano kahabang panahon yung pagbabayad? 1 buwan, 2 buwan? Linggo-linggo, 1K po. Hanggat sa matapos yung 12K. Okay, alright. Tapos noon po, nung naibigay ko na po yung pera sa kanya, nung nakalipas ng 1 linggo, sinabi na po sa akin nung kumari ko na utangan ko, kailangan na po niya maghulog. Sinabi ko po sa kanya, Nak, maghulog ka na ng 1,000 kasi yun po yung napagkasunduan. Sabi po niya ng ganun sa akin. Ano ba naman yan, Mama? Alam mo naman na wala pa akong trabaho, bakit ka naniningil? Yung nag-pandemic po, talagang wala po akong maibigay. Kasi wala po akong, nawalan po akong ng trabaho eh. Nakaraang gabi, kinausap ko yung boyfriend niya. Sabi ko, tulungan mo ako. Nung nalaman niya, pinaparinggan na naman niya ako. Huwag mo nga pansinin yan si Mama, paipal yan eh. Nagmamagaling. Masyado yung nagmamagaling, huwag mo na nga yung pansinin. Hindi naman niya ako naiintindihan. Sabi ko nga nang ganun sa kanya, kung sino man yung nakakaintindi sa'yo, ako yun kasi nanay mo ako. Hindi, buti pa nga hindi kita naging nanay. Hindi naman ako ganong masama. Kasi kung masama ako, di sana pati papa ko galit sa akin. Matapos marinig ang mag-ina, kinausap sila ni na Kuya Alan at Ate Pia. Siguro may pagkukulang siya, walang nanay na perfect. Ako din, natataasan ko ng boses yung mga anak ko, pati brothers ko. Kasi parang ate nga parang nanay, ate, natataasan ko sila ng boses. Nagsasabi din naman ako ng sorry, nanay, marunong ako mag-sorry. So sana nagsusorry din tayo sa anak natin, walang masama doon, tao lang tayo. Pero hindi ko maisip na sa isang salita, kaya mong sabihin na, Mama, ang kulit mo. You do not speak to your mother that way. Kasi po galing po akong trabaho. Ay ano? There is nothing polite about the word, makulit ka, nanay. There is nothing polite about that. Ate, You owe your mother an apology 10 times over. ang problema kasi, Clarice, halimbawa, nanay mo, nung napapahiya na siya, naglaba siya. Pero hindi ko narinig sa iyo na since 2014 till now, dahil may utang, sige, di maglalaban na rin ako kahit 500. Ang sagot mo lang, wala akong trabaho.
So kung wala kang trabaho, malaking problema yon. Pero bakit naging problema nung nanay mo? What do you want to tell your mother? Mama, sorry. Lapitan mo na yung nanay mo. Sorry din kung na may pagkukulong ako sa'yo. Mahal na mahal din naman kita eh. Kaso nga lang, sagot ka ng sagot sa akin. Pagtulungan na lang tayo na. Hindi na tayo mag-aaway. Nahirapan na din ako. Hirap na din ako. Lagi na lang tayong nag-iiwasan eh. Sorry din kung minsan sumusobra na rin ako sa'yo. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Kasi ikaw yung panganay, ikaw yung unang inalagaan ko at minaan. Kaya huwag mong isipin na porkit lagi kitang napapagalitan, hindi na kita mahal. Ang mga hinanakit na tumubo na ng galit, binayaran ng kapatawaran at sinimulang hulugan ng pagmamahal. Kamustahin natin sina Nanay Lovelyn at Clarice. Patuloy ang pagtanggap nila ng labada. Gamit ang washing machine na bigay ni Kuya Alan, magkatuwang na silang kumikita para sa pamilya. Nireklamo ko yung kuya ko. Kasi po, yung mga inipo kong kalakan, binenta niya, di ko alam. Sabi ng may-ari naman ng bahay, ano ba yan yung mga nakakalat na dyan, nakaharang sa daanan? Ano mo na yan, kalakal mo na. Kaya ginawa ko, binibenta ko unti-unti. Kaya't ang magkuya, sinimulang pag-ayusin ng mag-ate. Dumali ba yung buhay niyo o humirap nung nag-away kayong dalawa? Medyo naghihirap ko rin po. Di ba? Opo. Kuya mo na mismo nagsabi nun, ha? Pero siya, inaamin niya ngayon. Naghirap din nung wala ka doon. O ikaw? Hindi rin po. Lalo na po umirap ako. Kasama ko yung anak ko. Naalala nilang mas madali ang buhay kapag masaya sila ni Kuya. In behalf of Kuya Boy and Ate Pia, sasagutin na namin yung 3,000 sa'yo. Sagutin namin yung konting kuryente at tubig na pagkukulang niya. Huwag naman yung 3 taon. Para meron ka namang kape. Pero hanggang doon yung tulong namin kasi yung relasyon nyo, hindi namin kayang idikta yun. Pero sana mag-usap kayong dalawa kahit na dyan sa likod. Alang-alang na rin, di ba, sa inyong parents, sa inyong mga anak. Di ba, sana magkabati din yung anak nyo kasi nga, iba yung may pinsang kang kinalalakihan mo rin. Huwag kayong aalis dito sa studio nang hindi man lang kayong bumalik yung turingan na magkapatid. So, we want you to be successful. Pero hindi nga mangyayari yun if you don't take the first step. Paul, kung ano mo nagawa ko sa'yo, kakawalan mo ako. Sana makinig ka rin na yung sinasabi ko sa'yo, panindigan mo rin, hindi yung ano ka na lang. Kung may nagawa man ako sa'yo, kakawalan mo ako. Sana. Hindi na ako nalo ng pagkakapakit na akin. Mas maganda, ayusin na natin ang buhay natin. Makinig ka sa akin, nilalagay naman kita sa maayos eh. Nagkaroon na nga si Gary ng bahay na matitirhan kasama ang kanyang anak. Dito niya na rin naitatabi ang mga nakalakal gamit ang sidecar na bigay tulong ng programa. Pero higit pa sa mga ito, ipinagmamalaki ni Gary na may kuya na ulit siyang malalapitan. Kwento sa isang babae na pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huling, pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Kahit ganun po yung mga ginagawa niya sa akin, hindi ko po talaga siya pwedeng isuko. Mahal ko po kasi siya eh. Lahat po ng ginagawa ko, kahit binubugbog niya ako, kahit tulog niya ako sa hagdan, hindi ko po talaga siya kayang iwan kahit
may mali po akong nagawa. Bakit mo nagawa sa akin ito? Niloko mo ako. Sa tagal ng trabaho ko, ginawa ko lahat para maging isang ama. Tahimik muna siya habang pinapagalitan ko siya. Nagwala na ako, tapos parang sasaktan ko na siya na ako na, tapos niloko niya ako. Sabi ko, siyam na buwan, tagal mo na pala akong niloko. Siyempre nagalit kasi ako, sobrang galit na naibuhos ko lahat. Mahal ko po kasi siya. Gusto ko na po kasi magbago tulad po nung nangyari sa buhay ko. Ayoko na po kasi iba-iba yung taong naano sa akin dahil ang hirap po kasi makisama sa iba-ibang lalaki. Pero nais pa rin ipawalang bisa ni Marwen ang kasal niya kay Everlyn. Hindi po ground yon, no? Pangloloko pa rin siya, makaka-apekto pa rin to sa relationship, but it's not a ground para i-annul, iwalang bisa ang kasal. Meron tayong another way na mapawalang bisa ang kasal, yung annulment. Pag napatunayan na ang isa sa mag-asawa walang psychological capacity na gampanan ang kanyang obligasyon bilang isang asawa. Hindi naman ako ang judge, pero kung ang tingin ko sa'yo, wala kang kakayanan na gampanan ng iyong obligasyon bilang isang asawa dahil binubugbog mo siya eh. Ngayon, clear din ng batas na kung pambubugbog lang, ground yan for legal separation. Walang magsasabi na okay yung ginawa mo, yung reaction mo. Naintindihan ko bilang isang tao, bilang isang nanay na na-excite din na magkaanak. Naintindihan ko yung sama ng loob mo, pero yung pagbubugbog na ginawa mo, it's not acceptable. Anong future niyo as of now? Ayos na, pamumuhay lang. Mabati na ako. Mag-aayos na yung problema namin. Maghanap buhay na tuloy-tuloy na paghanap buhay. Pagmamahalan na lang, na lang yung aaning. Magandang sign lahat yan. Ikaw, ano? Subukan ko po na mabigyan siya ulit ng anak. Pero gusto ko po kasi patanggal yung tali ko. Pa, sorry. Alam mo naman, ginagawa ko lahat para mapasaya ka lang. Sa'yo lang ako nagbago. Patunganin mo rin mo sa sasambag. Sorry, ma. Tatanggapin ko na talaga. Nandito na to eh. Pamahal ka na rin sa akin. Magsimula ulit tayo. Magsimula na lang ulit tayo. Bago. Tumahan mo sa lahat. Pinago ko lahat. Mula na nun. Walang sakit na hindi kayang mawala ng tunay na nagmamahalan. At yan ang pinaalaala ni na Kuya Alan at Ate Pia sa mag-asawa. Sinagot ng CIA with BA ang consultation sa OB-GYN, Pap smear at ultrasound ni Everlyn. Nakaschedule na rin ang kanyang X-ray sa Quirino Medical Center para malaman kung nakaklip lang o tuluyang naputol ang kanyang fallopian tube. Habang hinihintay ang resulta, magtitinda muna si Everlyn ng ulam at suportado rin ng programa ang plano niyang negosyo. Talagang gagawin ni Everlyn ang lahat para mapagtibay ang kanilang relasyon ni Marwen. Hindi lang personal o suliraning legal ang binigyang aksyon ng CIA with BA. Nagbigay din tayo ng community assistance sa mga humingi ng tulong sa programa. Sina Jocelyn at Marites, magkapit-bahay na nag-away. Reklamo ni Jocelyn ang basurang itinatapon ni Marites sa kanal na dumadaloy at nagiging sanhi ng dumi sa tapat ng kanilang bahay. Meron kayong pakiramdam na yung basura na ipinaagos kumbaga sa kanal ay sadya o nagkataon lamang? Minsan ang isip ko po sadya kasi laging ganun eh. Minsan kasi talaga nagwalis ako, nasa may harap namin, kasi yung bahay nila, pababa yung tubig.
Ngayon, nung magwalis ako nung umaga, dahil may pasok ako, umulan. Di umago sa kanila, galit na naman po siya. So, hindi nyo sinasadya. Pwede tayong mag-project sa inyo ng zero waste. Pinag-uusapan nga namin ni ate yung ibang project ngayon na kukunin lahat ng basura, pagkakakitaan pa, tapos nagagawa pang bricks yung tira. Pwede tayong mag-project sa inyo. Obligasyon talaga ng community yan. Nag-uumpisa yan sa sarili nating bahay, tapos yung buong community. Sa tulong ni na Kuya Alan at Ate Pia, natuldukan ang alitan. Nataon din ang bilang. Kapag emergency, wala ka naman tatakbuhan kung hindi mga kapitbahay mo rin. So, baka naman pwedeng magkabati-bati na tayo. Binigyan sina Jocelyn at Marites ng groceries at linggo-linggong nagkaroon ng bonding moments. Pero higit sa lahat, para hindi na maging ugat ng away ang isyu ng basura, namahagi ang CIA with VA ng mga libreng kadena para sa mga alagang hayop na madalas ay sanhi ng dumi sa kanilang lugar. At isang zero waste management seminar ang isinagawa sa kanilang barangay. Maraming salamat, CIA with VA! Humingi ng payo si Tatay Edward para sa dalawang anak na biktima ng pambubuli. Meron po bang batas para sa kagaya ng mga anak ko na albanism na lagi nabubuli sa school? May obligasyon yung school, may obligasyon yung teacher. But just to emphasize, it's not only a problem of the teacher, it's not only a problem of the school, nor the parent. It is society's problem. Noong time po na sinundo ko po siya sa eskwelahan, nakita ko po yung itsura ng mata niya na namumula. Sinuntok po ako. Bakit ka sinuntok? Anong ginawa mama? Tumatayo po sa blackboard. Hindi ko po makita, ma. Nagsumbong naman po kay teacher eh. Sabi po ni teacher, niya daw po mag-usap na lang daw po kayo ng nanay. Ang school, number 1, may policy. Ang tanong is, ang lahat ba ng schools natin meron? Kasi, syempre, yung mga private schools, yung iba sa kanila, very focus sila sa magantong issues. Klaro talaga yung policy nila. Sa school nyo, ang pag-handle din dapat niyan is may policy din sila. So, syempre, yung teacher mismo kung sino ang teacher na namamahala nung nangyari yon, dapat nandun siya. Pero normally, ang isang school, may committee din sila handling that bullying. The bigger the school, the bigger the committee. So, importante na yung school deals with it. Kung hindi, yung bully, lalo kung hindi tuturuan ng magulang or kung bully din yung magulang, iikot lang yan palipat-lipat. Yung mata ng inyong bunso, kumusta yon? Bali, yung last check-up po niya, hindi po siya pwedeng lagyan ng salamin pa eh. Kasi nung pina-check up, kasi nga po, yung mata niya, pagkakaiba sa panganay ko, nung ipinanganak yung panganay ko sa ospital, may pinatak po silang gamot doon naalalayan ng gamot. At ngayon, ang iyong panganay ay may eyeglasses. Eyeglasses po. Pero yung bunso, yun ang medyo hirap magbasa pag malayo. At doon kadalasan, nabubuli. Tinatawag po siya CCTV. Umagalaw po kasi mata niya umiikot-ikot. But I can really foresee, Edward, that what you did today was not only stand up for your 2 children, but tumayo ka para sa mga tatay na di na rin malaman ang gagawin dun sa pangbubuli sa kanilang anak. Sinamahan ng programa si Edward at ang kanyang mga anak sa Avila Polyclinic and Diagnostic Center. Maraming salamat kay Dr. Cesar Avila dahil hindi lang libreng check-up ang ginawa niya. Pati ang special eyeglasses na nanggaling pa sa ibang bansa ay binigay niyang tulong para sa mga bata. Isang libreng seminar para sa mga faculty members ang i-oorganisa ng programa para maging updated ang mga guro sa mga profesional na hakbang para matugunan ang bullying sa mga paaralan at ang mga bagong batas tungkol sa bullying ng ating gobyerno. Kanina, sa simula ng programa, binalikan natin ang kaso ni Nanay Feliza na ang anak na may mental condition ay inirereklamo sa kanilang barangay. Ngayon, ipapagamot si Alvin at pati na rin ikaw magpa-check up ka, nanay.
at doon tayo magsisimula. Tapos bibisitahin pa ang lugar para matingnan kung paano matutulungan ang magkakapitbahay para doon tayo lahat mag-umpisa. Sina Nanay Feliza at ang kanyang anak na si Alvin binigyan ng suporta at tulong na kanilang kailangan. Para sa sitio kung saan nakatira sina Nanay Feliza, hindi man ito kalayuan sa Metro Manila. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin sila naaabot ng elektrisidad. Kaya minabuti ng CIA with BA na magbigay ng solar lights dito. Ang mga ilaw na ito ay magbibigay ng dagdag na seguridad sa mga residente at kapanatagan sa kanilang komunidad. Maraming salamat po sa CIA with BA! Yay! Para ipagpatuloy ang aming misyon ng paglilingkod sa komunidad. Mga isyong legal at panlipunang serbisyo, ating balikan. Si Aurora Ilagan, humingi ng payo kung paano makukuha ang pensyon ng kanyang yumaong asawa. So, tama ba pagkaalam namin? So, nagka-divorce yung wife niya. Opo. That's why nagpakasal kayo. Opo. And then now, hindi mo makuha ang SSS. Ang kanyang death claim at the same time yung magiging pension niya na malilipat dapat sa akin po. Wala tayong divorce. Opo. Pero recognize natin ng Supreme Court natin na kapag kayong isa ay foreigner at nagpa-divorce siya, lugi naman yung Pilipino kung siya kasal pa. Opo. Tapos yung foreigner, pwede na mag-asawa. Meron lang. Kaya lang may procedure. Opo. Napupunta ka sa korte, ipapakita mo yung divorce, yung decision ng korte din na divorce, no? Or yung decree ng divorce. At pagkatapos, korte ang magsasabi dito, libre ka na magpakasal. Kasi capacitated ka. Wala kang incapacity to marry. So even assuming na naitala ang pangalan mo sa SSS, pag nakita ng SSS na may unang asawa, hindi talaga ibibigay sa iyo. Because they would be violating the law na dapat sa spouse or sa ibang legal dependent. I feel bad na unang-una maraming misinformed, but sana man lang nabigyan ka ng advice kasi technically, kung marirecognize yung divorce na yon, kung hindi ko alam yung circumstances, pero kung marirecognize yung divorce na yon, pwede kayong ikasal ulit. We want to do what we can to help. No? So, we'll partner with you to find a solution dito. Sinamahan ng programa si Aurora sa SSS. Nang ipinaliwanag sa kanya ang batas na umiiral at polisiya ng tanggapan, hindi man naging pabor ito kay Aurora, agad niyang tinanggap ang desisyon at nagkaroon siya ng closure sa usaping pensyon. Bilang karagdagang tulong kay Aurora, nagbigay ang CIA with BA ng puhunan para ang maliit na negosyong tahian ni Aurora magkaroon ng extra income. Papasalamat po ako kay Senator Alan, kay Ate Pia, kay Kuya Boy sa naibigay sa akin na tulong para po sa aking dagdag na puhunan sa aking munting negosyo. Usapang titulo ng bahay na binili sa Pag-ibig ang problemang inilapit ni Almer. Kuya Alan, 2009 po kasi, pumunta ako sa Pag-ibig. Bumili ako ng bahay sa kanila, yung foreclose. Ngayon, 2009 hanggang 2011, inaanohan ko siya, binabayaran ko siya ng monthly amortization. Pagdating ng 2011, na ano ako sa pabrika, nabayaran ako. Yung ibinayad Na-retrench ka? Na-retrench po. Okay. Yung ibinayad po sa akin, ibinayad ko po kay Pag-ibig. Para nang sa ganon, mapasa akin na yung bahay. In case na ano man ang mangyari, Bahay ka na. may ano na yung mga anak ko, hindi sila magkakalat. Yun po ang inisip ko noon. Kaso po, hanggang ngayon, hindi pa po nakapangalan sa akin yung ano. At any point in time, binigyan ka ba ng checklist? Wala po eh. Wala po. Kasi yung history niyan, di ba, nagsimula yan sa anti-red tape. Oo. Tapos ang tawag na natin ngayon, ease of doing business.
Hindi ko alam yung eksaktong year, nagkaroon ng year na ni-require natin na sa lahat ng government office, meron yung parang yung workflow. Di ba? Kung saan yung iikutin mo. Para nga yung pupunta doon, hindi pa ikutin ng mga kawani ng gobyerno, ng mga ahensya. So, doon pa lang sa kinuwento mo, ramdam namin yung hirap na yan, ha? Oo. Talagang, yung bang maghulat ka na lang, ano ba nga naman yung may flow, tulad ng sinabi ni Alan? So, ramdam namin yan. Sana man lang si Yan nga po, Pag-ibig, yung- binigyan din siya ng advice, di ba? Na pagkatapos mo tong hulugan, tandaan mo, mag-ipon ka rin para sa... Pero kailangan maraming detalye at impormasyon ang ating malaman. Kaya sabi nga ay pasasamahan ka. Kasi to be fair to many of our agencies, pati kawani ng gobyerno, di ba? Kasi minsan, halimbawa, dumadaan ako sa Bureau of Immigration, di ba? Tapos, yun nga, nakwikwento na, sir, pag nagkamali sa amin isa, kahit aminado isa, para bang kami naman lahat, Tama. ganon, di ba? So, over the years kasi, marami na rin naman nangyaring reforms. So, let's check. Sinamahan ng programa si Almer sa tanggapan ng Pag-ibig at binigyan siya ng step-by-step process kung paano malilipat ang titulo ng nabiling bahay sa kanyang pangalan. Sa pinakahuling follow-up, sinamahan din siya ng CIA with BA sa City Hall para makuha naman ang tax declaration ng bahay. Kaunting panahon na lang ang hihintayin ni Almer bago tuluyang mapa sa kanya ang titulo ng kanyang bahay. Maraming salamat po, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, at natulungan niyo po ako sa pagpoproseso ng aking papeles sa Pag-ibig upang may transfer sa aking pangalan ang titulo. Maraming salamat po. Mga taong naging misyon ang tumulong. Sila ang personal na pasasalamatan ni Kuya Alan at Ate Pia. For the last 20 years, I go around the country on a bike. Yan din ang hinahanap ko kung saan ang simbahan doon. And yung history ng church na ito, hindi siguro kasing luma ng centuries and centuries, but I promise you, it holds stories. Lahat na ng klaseng bata nakapasok dito, but their stories have happy endings. Informal dump site noon, ngayon, ito ang Tuloy Foundation ni Father Rocky Evangelista. So, Father, this is a home for children in difficult situations. In all kinds of difficulty and poverty, orphans, foundling, children in distress, pinulos sa kalye, war, victims of war zone. So here we are, and you now have some 200 kids. Residents. They sleep here, they eat here, they study here, and they play football? They play football. Senator Pia, these kids, naturally, they have a low self-esteem. They think they cannot succeed in studies or this or that. But it is natural for the child to run and to play. Tama nga, we forget that, no? We forget That's that. innate in a kid to Yes, want to run. play. So let them move. 8 years old pa lang si Cyrel nang dumating sa Tuloy Foundation. Tama ba na nasa ASCAL's development team ka na? Opo. Wow. For your information, ang ASCAL's development team is ito na yung parang training pool. Ito na yung youth pool ng mga future Philippine team Filipino natin. team. Ang galing mo naman. Congratulations. Sa culinary school ng Tuloy Foundation, isa sa mga estudyante si Edlin. So kung may papasalamatan ka kay Father, ano yun? Sobrang dami po talaga. Kasi I'm not here without Father Rocky. I can't even go to college in a prestigious school because of Father Rocky. Wow, such a pleasure to meet you. Sa automotive shop, graduate na sa 1-year training at ngayon, isang OJT si Kent. Thank you po dahil sa lahat po ng sacrifice, tulong po sa amin. At mga gaban niyo po, nakakapulot po ng aral. I know na a lot of these kids galing sa hirap at sa gutom. So ang munting pasasalamat namin ay more food. More food. It's a privilege. Yeah. It's a privilege that you took time and you brought your people here. Yeah. You are truly inspiring, and this is your second home. Actually, kasi nung pinano ko to,
excited ako nung sinabi ni Alan, ikaw naman. So sabi ko, syempre, sa tuloy ako pupunta. So ora-orada naman, like you said, God's timing, there are people who want to help. Ang dami niyong kakainin na tuna. Promise ko, isang truck. And then kasama din from the Century Tuna Group, itong coconut water. May kakainin na kayo, may iinumin pa kayo, at merong paglalaro. Yeah, Cayetano in Action with Boy Abunda would also like to play a small part to contribute. Maraming salamat. So this is 10,000 pesos per month. For 1 year. Wow! Itong Father's Day, isang pagpapasalamat ang ibinigay natin sa Senator Rene Cayetano Science and Technology High School. Dito po sa school na to, si Senator Rene Compañero Cayetano, ang aking pong ama, ang papasalamatan po natin. Bakit po? Dahil naniwala po siya sa edukasyon. Naniwala siya, lahat ay dapat may equal na oportunidad. Si Teacher Cheryl, isang pioneer faculty member dito, ang nagbigay ng school tour. Kuya Alan, ito po ang aming Skylab. Balita ko, marami na kayong awards, tama ba? Yes, sir. Marami na. Yes po. Actually, nag-start po kami ng robotics way back 2016. So remember, sa students, kayo may dala ng pangalan ng school na to. So whatever you need, alamin nyo kung ano kailangan ng school, kung ano kailangan nyo, huwag kayong mahiyang magsabi. Di ba? That you deserve the best, di ba? Dito rin piniling magturo ng isa sa mga naging scholars ni Compañero Rene, si Teacher Arnold. Actually, ito po yung certificate na natanggap ko. Natago mo pa. Opo. Nung naging scholar kami, ang sabi niya sa amin, yung certificate na yan, kahit wala na ako, ipakita nyo lang yan sa kahit sinong Cayetano, tutulungan nila kayo. I said to my students that I am a Cayetano scholar and I am here kasi gusto ko lang din ma-share o maipagpatuloy yung layunin ni Senator na makatulong sa mga mahihirap na mag-aaral. Thank you very much, Arnold. God bless you. Salamat, Senator Rene Compañero Cayetano. Narito po si Teacher Cheryl at Teacher Arnold. Hello. Hello. So, Kuya Boy, actually nag-thank you tayo sa kanila, but hindi nila alam na may konti tayong thank you kasi nga, feedback namin, you go beyond your duties as teachers. So, konting thank you namin sa inyo. Sa pagregalo namin lahat para sa inyo. Wow! Alam ko po, wala na po si Senator Rene Cayetano, pero patuloy po namin na binubuhay ang kanyang legacy. Maraming salamat po. As a former scholar, I'm there to inspire them to give the legacy of Senator Cayetano to them by teaching them well and so that they become a role model in our country. Thank you po. Isa sa mga unang natrabaho ko nung naging senador ako in 2004 ay yung kahalagaan ng buhay ng isang ina. And karamihan ng ina na nagkakasakit at namamatay ay dahil wala silang access, no? Wala silang mapuntahan na center na makapagtulong sa kanila. Kaya nandito ako sa Cebu. Ang Glory Reborn ay isang clinic na nagbibigay ng libreng prenatal check-up, ultrasound, laboratory at support group para sa mga buntis at bagong panganak. What's your latest? So the great thing is that we're able to do HIV testing for our mothers, and we're grateful for our partners at DOH
who really helped make this possible for them. Well, I'm proud of that. As a senator, that's my job. I've been handling the budget of the DOH and PhilHealth for 3 years now. So whatever DOH tells us we need, I scrutinize it, I study it, and I think everything starts with prevention, taking care of yourself, avoiding these situations that... But if it does happen na na-expose ka, karon diri sa imong clinic na testing and then na counseling, right? Yes. So Hillary, na ako surprise para sa imo. Oh my! Na ako mga people whose lives you've touched. Let's welcome ang ato mga friends. There's Gina. This is Gina's daughter, I assume. And Natasha and Mark. Many people come and go in my life, but you are someone who I've always been there for me and for my family. I can't think of any other words to describe you. All I could say is you're a blessing, not just to me, but to the families who draw near to you. So salamat sa tanan, and this is our little token of a little bit more of support for what you do. That's so kind. Hillary, I have a question, Ate Pia. She has the kind of countenance, yung face na parang, halimbawa masakit ang ulo mo, pag pupunta ka sa clinic niya, mawawala. Madulang imong headache sa iya. Murag siya angel on earth. Yeah. I'm not kidding. Para siyang angel on earth. Doesn't she want to be a Filipino? We give citizenships to basketball players to represent us. So sabi ko, pwede bang itong babaeng to na nagpaka-doktor pa siya just to serve the Philippines? She's not leaving, okay? So that's something I wanna do for her, na makuha nato siya ng Philippine citizenship. Have you spoken about it with her? I Does have. she want to be? Yeah, she wants to be, she would like to ibang be. klaseng vibe, no? Diba sinasabi, Kuya Boy, kung ano nasa loob mo, lalabas eh. Yung goodness ni God, nakikita din sa kanya. Kasi yun talaga yung nasa loob niya. Salamat, Hillary. Salamat, Ate Pia. Glory to all the good people in the world, and mabuhay ka, Hillary. Lagi siyang nandyan para tumulong sa nangangailangan na tao. Yung hindi siya yung klase ng tao na nagdadalawang isip pa para tulungan niya yung isang tao. Hindi siya madamot, mapagmahal, kaya dapat po talaga siyang pasalamatan. Hindi siya negosyante, lalong hindi rin milyonaryo. Pero mula pa noong 2014, buwan-buwan, si Charmy Oteiza ay libreng nagpapakain sa Laguna. Kaya ngayon, siya naman ang ating susurpresahin. Hi, Ma'am Charmy. Marami ka ng batang napakain. Bakit naniyak na agad ako? Ngayon, bilang pasasalamat, gusto naming maibalik ang kabutihan mo sa pamamagitan ng isang simpleng salo-salo na ito. Kain tayo. Kain tayo. Wow. Hello. Hello, Nita. Grace, tama ba? And Charmy. Surprise, and I hope I can join you. Yes. Halika, have a seat. Maraming mahirap sa Pilipinas eh, pero ang kinikwento mo ngayon, hindi mo kailangan na maging mayaman din o marami para tumulong. Parang inaano ko yung binibigyan ko ng kota yung sarili ko, dapat gawin ko yan. Wala naman nag-uutos sa akin, pero basta gusto ko kasi eh. Malaking tulong po talaga siya sa amin. Katulad nung pandemic, halos weekly. Nagpunta po yan sa amin sa Iniche, dala-dala isang truck na na puro buhay na manok. So karamihan, hindi niya man lang kilala. Oo. Diba? Sa'yo naman, Grace, kung magpapasalamat ka or
Anong pinapasalamat mo sa anong nagawa ni Charm sa iyo, sa pamilya mo? Unang-una po lahat, nagpapasalamat po kay Ma'am Charm kasi yung nagawa niya para sa anak kong may cystic hygroma. Napakalaki pong cystic hygroma yun. Ngayon, dumating yung time na schedule na yung anak ko sa PGH. Andyan si Ma'am Charm. Sige, sabihin mo saan ko anong pangangailangan ng anak mo. Tutulungan kita. Sarap tulungan ng tao na tumutulong ng iba o tumutulong sa sarili. Diba? That's why today, aside from the surprise and yung konting late lunch, may konti kaming token of appreciation para sa inyo. Welcome to the show. Sabi sa'yo, maraming surprises kami sure. Ang dating nito ngayon ay, if Nanay Charmy can do it, why can't we? Yeah. Kuya Boy, nabasa ko yung nasa isip mo. Alam mo bakit? Hindi ko sinabi sa kanya na ang Cayetano in Action with Boy Abunda wants to partner with you, hopefully to partnering with organizations like yours, kahit nasabihin mo very informal, yung bayanihan spirit, diba? Yung love your neighbor spirit ay talagang lumaganap sa ating bansa. Sa excitement mo, excited din, nakalimutan ko ang hawak ko. Para sa iyo to, na 10,000 pesos sa inyong mga friends. Ito kakalimutan sa buong buhay ko lang. Sa Makatíville Elementary School, Calauan, Laguna, opisyal nang nagsimula ang partnership ng CIA with BA kay Miss Charmy. Isa ito sa mga lugar na malapit sa kanyang puso. Kaya naman, bayanihan ang lahat mula sa pagre-repack ng mga pagkain para sa mga bata. Bukod sa paboritong spaghetti at fried chicken, meron ding pa-games. At iba't ibang papremyo na enjoy ang mga bata. Sa pagtatapos ng feeding program, naghanda ng isang dance number ang mga bata bilang pasasalamat. Isa lang ito sa mga outreach programs na susuportahan ng programa. Salamat, Charmy! Level up na ang masayang Alan Pia Pick ngayon. Bukod sa may giveaways mula sa JC Premier, Show My King at Tok Tok. Kuya Boy, hindi lang yung mananalo ang may regalo ha. Because we're more than a talk show, nagbigay ng mga regalo at Tok Tok. Kaya ginigising muna natin sila sa regalo ng Tok Tok para pantanggal ng Antok Tok. Ang first runner-up may chance na ring manalo ng cash prize. Kakaiba ka maglaro. Nakita ko rin siya eh. Sample nga tayong dalawa. O dito ka maglalaro muna. Andrea, congratulations. Thank you so much po sa opportunity. Mas marami ring nanalo ngayon ng 10,000 pesos. Alan Pia Pick, go. Start pa lang ng season. At kahit mga runner-up, winner ang reaksyon kesa sa nanalo. Katalo dito, pwede ka pang magpaikot. 5, 3, or 2,000 pesos. Tingin ko 5 yan. Go! Meron ding sa sobrang saya, dinaan sa tawa ang nerbiyos. Congratulations. Anong nais mong sabihin?
Maraming salamat po sa opportunity that you have us here. Sorry, dear. Dito sa Alan Pia Pick, laging panalo ang lahat. Maraming salamat. Thank you. Kuya Boy, inumpisa natin tong CIA with BA sapagkat gusto natin makatulong, gusto natin mag-give back din, di ba? Gusto din natin magturo, gusto natin mag-share. Pero alam mo, the more that magturo tayo sa audience natin, sa guest natin, the more na tayo ang natuturuan. No? So, gusto ko lang malaman ng mga audience na dahil lahat ng nakita nyo ay tunay na mga tao, tunay na storya nila, at tunay na mga problema, gusto po naming lalong makatulong. So, gamitin nyo po ang aming mga social media, contact numbers, kung ang storya nyo ay dapat malaman ng ibang tao at kung yung problema nyo ay hindi lang dapat magkaroon ng solusyon, ay kung hindi magbigay ng aral, i-share nyo po at buong puso po ang CIA with BA ay tutulong, ay matututo, at matuturuan din natin makakapag-share tayo sa ating mga kababayan. Well, yun nga, kailangan din ng lakas ng loob, Al, Kuya Boy, no, to share your problems in public. Minsan pag nakikita natin, we take for granted, di ba? Pero if not midway towards the end, magbe-breakdown sila eh. And kahit ako, nagbe-breakdown ako because one time sinabi ni Alan na as lawyers, we have to detach ourselves and give advice unemotionally. Gusto ko sabihin, hindi ako lagi ako emotional because so many of the problems I can relate to as a woman, as a mother, as a human being, and it's not always easy to detach. But of course, because of my training, kaya ko magbigay ng legal advice. Pero ang nangyari, and we all evolved, no? We each end up giving very personal advice. And I think sometimes 75% na nung advice and even the solution is not even legal. But that's what humanizes our show, I think. And I hope, I think people see that. And kung yun naman naitutulong din naman natin, of course, hindi mawawala yung legal component. But yeah, we're happy to be here and we hope we can continue to serve you well. Give us feedback, let us know. And don't be shy. You don't even have to reveal your whole name. May pumupunta nga dito nakamask. It's okay. At saka pagkakatapos ng palabas, it doesn't end when we say goodbye. Kasi baon-baon natin yung mga kwento eh, di ba? Apektado ka, nababago yung iyong pananaw. So it humbles us in many ways. Pag nakikita at napapanood natin yung mga kwento, you somehow appreciate and question. And because that is a process of becoming better. So every time we come into the show, may mga materials na binabasa. But you know, we do not who become what we want without our knowing it. In every show that you see, we become who we are. There's so much work that we bring into it, but the output there is for the benefit of the people na pumunta dito na, yun nga, nagtiwala sila sa storya nila na shinare nila sa amin, and then nagtiwala sila sa amin na ma-share namin yan sa inyo. So we have to interpret it in a way that the millions of people watching, may value yun sa kanila kahit hindi yun yung problema nila. Tama. We try to give them that takeaway. And so that is where I now share what I say every end of the program na ang sabi ng aming ama, ang aming yumaong ama, the late Senator Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Inulit ko before, di ba? Knowledge, understanding, wisdom. Kaya kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. And building on karapatan, karapatan natin na pumanig lagi sa tama. Doon na tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawalan. Maraming salamat, Pilipinas. See you again next Sunday. Dito lamang sa...